Nandiyan pa Sige, siya, kasi nandiyan pa siya. kasosyong Hazel Board na. Oo, Hello siya. po. Last na, last na. Okay, kasosyong Hazel Board. Nadidinig niyo po ba ako? Rinig, Magpalit ako ng rinig. headset. Welcome. Ayun. Hello po. Teka, kinakabahan ako. Mhm. Actually, gusto ko mag-share din sana din sa kanina regarding dun sa generation na business. Kasi yung father-in-law ko, nakita ko, witness ako ng pag-build up niya nung business niya na more than 20 years na siguro. Nasa siya, farming industry. So, Mhm. nagsimula siya sa maliit na business hanggang ngayon siya din nagma-manufacture tapos meron na siyang manpower. So Mhm. nakikita ko binibuild up niya yung mga anak niya na parang sineset niya na hindi kayo magiging employee. Mag-aral kayo pero hindi kayo magiging employee. Mamanahin niyo to. Parang Mhm. ganyan. Tinitignan ko yung potential niyo, kung sino sa inyo yung makakapagmana, kung kayang ipagpatuloy itong ginagawa ko. Ganun. Actually, gusto ko nga siyang i-introduce dito. Hopefully in the future, pag tapos na itong pandemic, makapunta ako sa bahay, introduce ko siya dito. Tapos sana makasali siya at makilala Mhm. niya kayong lahat. So, ayun. Mhm. Pero hindi naman siya medyo related dun sa question ko. Pero ito, bigyan lang ako ng quick background. Employee ako at the moment. Pero nag-execute na ako ng mga small businesses before. Pero dahil wala akong kakilala, wala akong na mulatan na generation na nagbi-business sa mother side ko, sa Mhm. father side ko, walang nagbi-business. So, wala akong kilala, as in wala. Pero naiisip ko na parang meron akong kayang gawin. So, dati nung nag-start ako trabaho, siguro 19 years old ako, nagba-buy and sell na ako, start ako sapatos. So, ginagawa ko na nun yung pre-selling. Mhm. May nakikita akong sapatos sa ibang bansa, binebenta ko sa ka-work ko. Mhm. Tapos, gagamitin ko yung pera nila para ma-order. Pagdating dito, bigay sa kanila. Tapos may cut na ako doon, may sapatos na rin ako, gano'n. Mhm. Pero sadly, hindi ako nag-focus. Parang nabitawan ko, ganyan. Tapos, siguro nga iniisip ko kung siguro pinagpatuloy ko yun, naging na-focus ako, hindi ako utak empleyado. Mhm. Siguro malaki na rin ako ngayon lalo nung nag-boom yung yung industry ng sapatos nanghinayang ako tapos sinubukan kong bumalik sa shoe game pero wala na, too late. Parang Mhm. masyado ng madaming kumbaga Red Sea na masyado. Mhm. Tapos na-introduce din ako sa automotive. Mhm. Matagal na ako dahil mahilig ako sa sapatos, sa sasakyan. Oo. Tapos nag-buy and sell din ako ng piyesa. Mhm. By the way, itong kinukuwento ko, empleyado ako at the same time. Kasi Mhm. yun nga, nasa employee mindset ako kaya hindi ako nagfo-focus. So gano'n din yung ginawa ko sa automotive. Bumibili ako nagpe-pre-sell ako ng piyesa tapos bebenta ko sa mga kaibigan ko. May community, eh. Mhm. May kasi parang pare-pareha kaming mahilig sa ganitong type ng sapatos. Katulad ng kwento mo regarding sa motor, yun. Oo. Mhm. Pare-pareha kami ng hilig. Tas Mhm. nakikita ko siya sa ganitong lugar, Mhm. pero hindi nila alam kung saan. So Mhm. ako yung naging parang tulay na, "Okey eto guys, meron ako nitong product." Mhm. Bibili nila sa'kin, kukunin ko dito, ibibigay ko lang din sa kanila. So yun, napaandar ko yun. Kaso yun nga, again, walang focus. Mhm. Mhm. Ah, na umandar na lang sa'kin. Mhm. Tapos sinubukan ko din bumalik dun siguro mga late last year, sinubukan ko bumalik tapos wala na, too late. Tapos ngayon, gusto ko ulit bumalik parang dahil nakilala ko na kayo na Mhm. parang nag-link lahat ng mga nangyayari. Oo. Yung mga nakikilala kong tao, Mhm. nakakilala ako ng malupit na businessman, yung Mhm. father-in-law ko. Mhm. Tapos nakilala ko kayo. Naisip ko basta kung ano talaga yung gusto mo, yung universe i-a-align ka niya. Mhm. I-a-align ka niya sa mga mangyayari sa buhay mo. So ang galing. So ngayon nagdugtong Mhm. lahat ng ginagawa ko noon, yung mga natututunan ko sa'yo, Mhm. natututunan ko sa father-in-law ko, nagdudugtong. So Mhm. sumabog yung idea sa utak ko. Mhm. Parang, ito yung kailangan, ito. Parang basta nakaisip ako ng mga step by step na gagawin ko para sa susunod na gusto kong gawin, para hindi na lang uli ako babalik dun sa mga lumampas ng opportunity. Um, so ngayon meron akong product na dine-develop. And by the way, sorry, yung current na business ko pala nagbi-breed ako ng sapatos Oo, na oo. aso. Parang yan, parang tawag dito, yung term natin do'n, yung
hindi siya passive income eh, yung, tawag dun, basta yung parang tinutulungan niya lang ako para Mm. makapag-produce ng totoo kong gustong gawin. So eto, meron akong project na ginagawa para sa Mm. automotive industry. Meron akong nakitang problema dun sa, community na gusto kong i-serve. Mm. Now, gusto ko siyang i-create. Wala siya dito eh, wala siya dito sa Pilipinas. Mm. Though may nakita ako, triny kong mag-search sa market, wala akong kilala na mapagkukunan nun. So, gusto ko ako yun. Mm. Gusto ko ako yun. So, wait, palit lang ako ng headset, namatay yung isang ano ko. Sige, Kabit ko sige, lang, sorry. nakikinig kami kasosyong Heisenberg. Ano ba yung Heisenberg? Bundok ba yun? Bansa? Heineken kasi alam ko. Beer, kasos yung Arvin. Heineken ba yun? Ano ba yung Heisenberg? Ano Yung ba yun? iniisip ko, beer, Ano ba lagyan mo yun? ng lemon. Hello. Andiyan pa pala si Kasosyong Kenneth. Kasama mo pala natin. Mabakis talaga si Kasosyong Yeah, Kenneth. dito pa. Nag-ano pa ng Oo. payroll. Ha, oo. Naganda ng payroll. Oo, nagkatrabaho pa dyan. Sige, Kasosyong Heisenberg. Sige. Marvic pala, sorry, nakalimutan ko yung yung Marvic pa. Oh, tama. Marvic ba? Oh, sige. Marvic po ang pangalan ko. Sorry, nakalimutan Screen name ko mo ba yan? palitan. Screen name? Ano actually in-game name ko yan. Game So, name? Okay, okay. Tapos ayun. So, ayun sinasabi ko na may nakita akong product na gusto kong gawin. Pero hindi ko alam kung paano siya gawin. Okay. Para siyang ano eh, kumbaga kung ihahalin tulad ko sa ibang bagay. Para siyang gusto kong gumawa ng hamburger. Okay, okay. So isa-isa ko siya napagdugtong. Alam ko nang kunin kung saan kunin yung bun, alam ko na kung saan kukunin ko yung sauce, alam ko na kung saan kukunin ko yung isa pang bagay. Isa na lang yung missing piece. Pero ang tanong ko kasi, pwede ko na ba siyang ilabas kung kulang pa yung ingredients ko? Kasi yung parang final product na gusto kong mangyari, alam ko na yung itsura niya yun. May draft na ako, alam ko na kung saan kukunin itong material, basta yung tatlong yan. Pero yung isa kasi, masyadong malaki. Hindi ko siya pasok sa testing ability kasi masyado siyang malaki para simulan ko agad. So parang kailangan ko lang ng prototype. Natatakot akong ilabas yung prototype dahil magaya. At saka ang pinag-uusapan kasi natin quality eh. Dahil automotive, hindi ka pwede maglabas ng isang produkto doon na putyo-putyo naman pala. So parang ang iikot na comment about sa product mo ay hindi maganda kasi pangit naman pala nung quality nilabas niya. So yun yung hindi ko mapagdesisyonan kung ilalabas ko na siya para i-testing kung alam kong hindi pa yun yung parang best form niya, parang ganon. Though tinest ko na yung market tinest ko siya in a sense na trinay kong ibenta muna yung isang part nung buong yun. Kumbaga sa hamburger, tinesting ko nang ibenta yung patty lang mismo. Tapos, madami nag-inquire. Dire-diretso. Tapos, yun pala trinay ko. Kaso yun nga, kaya na-excite ako eh. Na-excite ako kasi alam kong yung patty pa lang yung tinesting kong iba to, ang dami nang may gusto. Paano pa yung buo? Mas malaking value yung pwedeng ibigay ng buong yun. Kaso yun nga. Anong kinakatakutan mo? Kulang na ingredients, walang quality. Oo, may nakita ako. Yung Ba't supplier nagustuhan na nung iba? Kasi yung isa, lang siya, ang mangyayari sa akin doon, may nakita akong supplier. Pero yung supplier na yun, hindi ko kasi yung product eh. Yung gagawin ko kasi, ako yung gagawa. Ako yung magkikreate nun. Anong problema? Ano yung isang problema na naghihinder para mapagsimula na? Ano yung isa na yun? Tutukan natin. Ano yung isa na yun? Hindi ko mahanap yung supplier nung last na piece na kailangan ko para maging maganda na siya. Kung hindi mahanap, anong gagawin? Hindi kasi gumawa. Hindi pwedeng wala yung isa na yun kasi ayaw mo magsimula ng wala na yun eh. Oo nga, natatakot ako. Pwede ko siyang ilabas. May nakita kasi ako. Hindi yun ang dapat pag-usapan natin eh. Pag-usapan natin anong gagawin natin, hindi natin mahanap yung isang bagay na yun. Kasi pag na-solve natin yun, makakapagsimula ka na. Doon na tayo sa pag-usap na ayoko ilabas kasi nga may kulang na isa. Supplier hindi mahanap. Yun na nga yung problema. Tumbukin na natin. Kung hindi mahanap yung supplier, anong gagawin natin? Kung ayaw mo ilabas ng wala yung isa na yun, maghihintay tayo ng 3 taon para mahanap yung supplier? Ilabas ko na kahit ganito. Hindi ko sinasabing ilabas mo na. Kasos yung Heisenberg. Marvin. Hindi ko sinasabi. Ni Marvin. Ang sinasabi ko, anong dapat natin gawin para makumpleto yung quality na sinasabi mo? May paraan, hindi pwedeng wala. Ano pwedeng ipalit? Ano pwedeng itanim? Anong pwedeng ipaghaluin? Ano pwedeng gawin? Hindi pwedeng hindi wala yung isa. Yun ang sinasabi ko. Meron akong naisip. naisip. Ano yung naisip mo? Yan. Same siya, pero iba, siya eh.
hindi siya brand new. Parang ano siya, surplus ang dating niya. Parang ihahalo ko yung surplus na product sa Okay? manufactured na Okay? item. Parang ganun. So parang yun nga, yung worry ko about sa quality, medyo alangan. Kasosyo, okay na yun. Gawin mo na yun. Eto isipin mo. Para sa lahat hindi lang kay Kasosyong Heisenberg. Madalas to nangyayari. Okay na. Isa na lang kulang. Tapos yung isa na yon hindi masolusyonan. Kaya lahat ng progress, tapon. Wala ka pa rin negosyo ngayon Kasosyong Heisenberg. Kahit na may produkto ka ng pasado sa testing ability, okay na. Pero dahil sa isang ingredients na yon, wala ka pa rin negosyo. Ang pinupunto ko, i-boost na natin yung 100% natin. Ano ba yung isa na yan? Paano natin susolusyonan yan? Nakakainis na yan. Isa na lang. Oo, kakagigil. Para sa akin, hindi pwedeng, hindi naman sa ano. Kung negosyo natin yan, isa na lang, hindi pa natin ma-execute. Ano yung isang bagay na yan? Maghalo kayo ng semento, halo nyo sa asin. Basta mapalitan niya, nawawala na yan. Basta pumasa sa quality, mailabas na yan. Kaysa ano gagawin natin? Dasal tayo ng dasal. Tulog tayo ng tulog. Isip, research. Yung isang problema, wala pa din. Wala pa ring negosyo. Wala pa rin tayo mapagsilbihan. Kahit perfecto na lahat yan, isa na lang kulang, hindi mo pa magawa, wala pa rin lahat ng perfection na yun. Kaya yung isa na yan, ibuhos mo na lahat dyan. Paghaluin mo na lahat ng paghaluin, importante, masimulan mo na. Ang problema, hindi mahanap yung supplier. Naghihintay pa akong supplier. Sasabihin ko sa'yo, hindi pwedeng wala. Maghanap ka ng supplier. O ngayon, katotohanan, wala talagang supplier Kasosyong Arvin. Ano gagawin natin? Maghintay tayo supplier? Hindi tayo maghintay ng supplier. Gagawa tayo ng paraan na magka-supply kahit walang supplier. Paano yun? Ihalo mo yung semento sa asin. Kung lasa yun yung hinahanap mo, yun na yun. Ang sinasabi ko, mag-imbento ka. Makatawid lang. Kasi walang kwenta lahat ng yan. Kung kulang nung isa na yun at ayaw mo itawid. Ayaw mo, syempre naman, quality kasosyo Hindi ko naman pwede sabihin sa'yo na, pwede na yan. Bawal sa KMG yun, mga kasosyo. Bawal magsalita ng pwede na yan. Bawal. Pwede na yan. Bawal. Pero dahil bawal magsalita na pwede na yan, ang imbentuhin nyo, yung katulad nung hinahanap yung supply. Hindi kayo mag-iimbento ng batong nakapagpalipad. Hindi po yun ang hinahanap nyo. Ang hinahanap nyo isang ingredients lang na sigurado nandyan lang yan. Nakakagawa nga ng karne na hindi gamit ang karne. Diba? Wala na imposibleng maimbento kung talaga dapat imbentuhin niya, magagawa. Nakakagawa ng burger patty gamit ang hindi beef. Isipin nyo na lang yung logic na yun. Kung nakakagawa ka ng burger patty gamit ang halaman, ano pa kaya yung ingredients na hindi mo mahanap, Kasosyong Heisenberg? Pumunta ka sa Antarctica, maglakbay ka sa China, mahanap mo lang isang bagay na hinahanap mo. Kasi pag di mo nahanap yun, o hindi mo na-invento yun, wala ka pa rin progreso. Ang laki na ng future mo, ang daming may gusto. Kaso sa isang bagay na yun, hindi ka makausad. Ngayon lahat i-boost na natin dyan. Mag-away na tayong dalawa, pero hanapin mo, imbentohin mo isang bagay na yun. Kasi kung wala yung bagay na yan, wala lahat. Wala lahat yan. Maraming ganun yan mga kasosyo. Isa na lang, wala pa. Walang perpekto mga kasosyo. Pero kailangan yung gawa ng paraan yung mga mintes, mga kulang. Sabi ko sa inyo, nasa problema ang tunay na tagumpay. Wala ka mahanap na supply? Ikaw ang maging supplier. Hindi ko alam kasosyong Arvin kung paano maging supplier niyan. Bahala ka sa buhay mo, basta maging supplier ka. Kasi kaya wala kang mahanap at naghahanap ka, ibig sabihin may iba rin naghahanap. At ibig sabihin, hindi ka nila magagaya basta-basta kasi walang supply nun. Hindi nila mabibili ng powder yung milk tea na yan na magiging kalasa rin ng milk tea mo. Ibig sabihin, yung problema mo is your advantage. Kaya solusyonan mo yan. Bugbugin mo yung problema na yan. Araw-araw, gabi-gabi yan ang puntiriyain mo, imbento, ihalo mo yung asin sa simento. Ang punto ko, gumawa ka ng bagay para matapos yung problema na yan. Hindi paghihintay ang entrepreneurship. It's all about execution. Kung wala, gumawa ng paraan. Kasi yung Arvin, wala nga eh. Hindi pwedeng wala. Gusto mo magnegosyo, wala. Ano yan? Wala nga eh. Kaya nga kikita negosyo mo kasi naka-provide ka ng wala. Ngayon yung isa na yung kung ano man yan. Yan na yung Kasosyong Heisenberg. Pag na-invento mo yan sa paghalo ng asin sa semento, yan na yung tagumpay mo. Kasi ang hirap wala Dapat ka pa nga ma-excite. Wala na ito. Wala sa market. So ibig sabihin, pag na-figure out ko to, ito na yun. Wala makakagaya sa lasa ko. Pinupush lang kita na, punteriyan mo na yung isa. Hindi ka makakarin dito sa akin na, pwede na yan. Bawal yun sa bokabularyo ko. Hindi ko nagsasalita ng pwede na yan. Kung wala niyan, gumawa ng paraan. Gawa tayong paraan. Inventohin natin. Paghaluin natin ng dalawang bagay, mabuo lang yan. Kasi kung wala yan, hindi pwedeng wala. Ikaw na nagsabi, hindi pwedeng wala yun, Kasosyong Arvin. Quality. O hindi ako magsasabi sa iyo na pwede na yan, Kasosyong Heisenberg. Wala akong sinasabing pwede na yan Hindi ako nagsasabi sa inyong shortcutin yung produkto nyo. Malupit na produkto. Wala nang bababa pa sa malupit. Hindi pwedeng pwede na. Walang salitang pwede na sa kasosyo. Walang salitang pwede na. Nagsabi ako magbenta kayo ng wala. Pero hindi ako wala akong sinabi na magbenta kayo ng pwede na. Magkaiba yun. Nagbenta ka ng wala. Pero pag diniliver mo yung produkto, hindi pwede na. Hindi yung segunda manong quality. Hindi yung konting lasa na iba. Hindi po. Malupit dapat. Kung wala yung isang ingredients na yun
strategy na ikakatagumpay mo. Yun yung sinasabi ko, pag may encounter kayong problema, huwag niyong tatantanan. Solusyonan niyo kasi yan na yung magpapayaman sa inyo. Totoo. Sosyo. Yes, kasosyo nga, napakinggan natin. Hello, kasosyo. Si kasosyong June. Yes, kasosyong June, please. Ako, additional lang po. Kasi ako po, yung problema ni kasosyong Heisenberg, Ah, ang ganda pa naman ng pangalan niya kasi sa Breaking Bad yan, yung character na yan. okay. Yung nagluluto ng met crystal. So, Yung bida doon. Okay. po. So, si Mr. White po yan. So, balik po tayo kay kasosyong Heisenberg. So, ako po kasi, same kami ng problem dati. Kasi binigyan ako ng parang formula na alam kong mag-work. Kaso lang, yung formula na yun, useless din po kung hindi ko po i-execute, hindi ko gagamitin. So, kailangan kong innovate. Kung hindi dahil dito sa KMG community, hindi ko po matututunan yun na kahit malupit na yung formula mo or yung creation mo or yung idea mo, dapat execute pa rin. Yun yung kasi may power sa execution talaga. Huwag ka matakot na baka makopya, baka ano. Kasi lalabas pa rin naman na sa'yo yung idea yan eh. Kumbaga, wag mo ikatakot dahil may kulang kasi andiyan na lahat. Hindi tayo pwedeng mag-reason na ay kulang. Kasi kalalabas yan, balik ka lang sa level 0 na naman na parang gas-gas na po. 'Di ba? Mission, vision, principle ng KMG community is number 1 po doon yung execute. Execute. Yes po. Yun lang po. Thank you daw, kasosyong June. O, kasosyong Heisenberg. Ano masasabi mo po? Actually, oo, napakaganda ng mga sinabi nyo. Thank you, Mr. Kasosyo Jun, dun sa sinabi mo at saka Kasosyo Arvin kasi talagang gustong-gusto ko na siya ilabas. Meron na akong niche. Kilala ko na kung sino yung mga kailangan ko i-reach out. Naisip ko na rin kung anong dapat kong gawin para makilala siya kahit sa parang soft launch, ganyan. So yun nga, kailangan ko na lang talaga yun, yung problema. Kaya nga nung sinabi mong, kaya nga wala yun eh, kasi walang gumagawa. So ako na nga yun. So kailangan ko lang talagang i-push yun. Tsaka, yun, room for, naisip ko nga ngayon lang na room for improvement pa nga yun. Ibig sabihin may ibubuga pa siya. Paglabas ko, may mas lalo pa siyang ibubuga kung na-solusyonan ko palalo yung isang yun. Ayos, kasosyong Heisenberg. Ayos na. Oo, okay na. Okay, Thank kaya mo you. yan. Magaling ka. Alam nyo yung kulang, alam nyo minsan yung isa na yon, hindi talaga yung ingredients eh. Yung isa na yun, yung kapiranggot na kaba sa puso ng bawat isa. Minsan alibay na lang natin yung isang bagay na yun eh. Inawain nyo to mga kasosyo. Sometimes, tinuturo na lang natin na may kulang pa, hindi pa pwede to, wait pa tayo, konting aral pa. Sometimes alibay siya ng fear eh. Ayaw mo lang tanggapin na natatakot ako, kinakabahan ako, baka hindi to maging matagumpay. So, perpiking ko pa. Kulang pa. Pero ang totoo, okay na. Actually, kayo na magsasabi niya, okay na eh. Kung pasado na talaga sa inyo. Pero hindi pwede na ha, iba yun. Pero sometimes yung fear yun eh, yung parang, yung takot mo, na pinapaliwanag ko, yung nararamdaman yung takot, mga kasosyo, excitement po yan, hindi po yan fear. Kala nyo lang, same lang daw ang pakiramdam ng binibigay sa atin ng utak natin na pag na-excite tayo at saka pag natatakot tayo, same lang yun. So, kala natin natatakot tayo. Pero ang totoo, na-excite tayo. Magkaiba yun. Halimbawa, halikan mo na yung girlfriend mo, no? Yung nararamdaman mo do excitement, saka yung kaba, parehas yung kinakabahan, tatakot ka. Pero na-excite ka. Ganun din po sa negosyo. Kala mo takot, pero totoo excitement yun. Yun nga lang, hindi siya visually nasa harapan mo. Nakatulad ng halikan mo yung girlfriend mo sa unang beses. Talagang nasa harapan mo eh. Alam mo. Sa negosyo, wala. Nasa utak natin yung vision eh. Kaso, natatakot ako. Ako yung nagsasabi na hindi takot yan. Excitement po yan. Ilabas mo na kasi alam mo naman po eh, okay na eh. Takot na lang kaya sinasabi mo hindi pwede. Sino magsasabi? Trabaho po na CEO na sabihin na ilabas yan. Kung hindi nyo pwede ilabas yan, gumawa kayo parang basta mailabas yan. Yun ang trabaho ng CEO. Kasi pag ang CEO eh, ganun ba? Wala pa? Okay. Sige, wait tayo. Boss, wala pang wala pa? O sige, wait tayo. Walang execution po sa wala. Kaya highest paid ang CEO kasi siya nagsasabi, i-execute yan. Sir, wala pong ganito. Wala akong pake. Hanapin nyo yan. Kaya i-execute yan. Kasi pag wala execution, wala akong kwentang CEO. Yun ang CEO. Execution. Walang execution sa research. Walang execution sa testing ability. Hindi po execution yun. Execution, yun talaga nagbenta ka na sa customer. Hanggat hindi kayo nagbebenta sa customer ng produkto nyo, wala po kayong execution. Planning lang po kayo at hindi po tayo fan ng planning, ng research, ng studying. Iba po ang studying, research, thinking. Hindi po execution lahat yun. Ang execution.
Hindi porkit nag-isip ka, nagplano ka, nag-research ka, kala mo nag-execute ka na. Nag-aral ka, umattend ka ng seminar, nagbasa ka ng libro, kala mo nag-execute ka. Hindi po execution yun. Execution, nag-execute. Basta nag-execute ko, ano yung sinasabi ko, yun. Pinaka basic terms, nagbenta ka ng produkto mo at diniliver mo. Yun ang execution. Pag wala kang binentang produkto, wala kang diniliver, wala ka pong execution. Ang execution, may produkto na naibenta. Yun ang basihan ng execution. Malinaw mga kasosyo? Hindi study ha, hindi Kasosyo. research. May data si Kahit patay na Basco. ipis. Si Kasosyon Jun, Kanina pa naka-raise hand. kanina pa, sorry. Sabi ko sa iyo, interrupt nyo lang ako magsalita, walang problema sa akin. Yes, Kasosyon Jun. Thank you Kasosyon Lon ha, salamat. Kasosyon Jun, please. Additional na lang po. Kasi yun nga po yung sinasabi na mission, vision, principle ng KMG community. Dito sa atin po, dito tayo matututo na yung takot nabasag na po yan eh. Tapos na po yan sa issue na yung pinag-usapan yung level 1, level 2, level 3. So, nabasag na po yung takot. So, wala ka na dapat ikatakot. Tapos dito sa community natin, dito makikita yung kahit patay na ipis. As long na may pangangailangan, need siya, mabibili. Merong market. Oo. Kasi Actually, ang medyo problem- nahiya nga akong mag-raise uli ng question kasi alam ko malayo na. Lagi ako nadirito. Pero hindi ko mabato-bato yung tanong ko. Minsan na ako sa cut-off kasi alam ko medyo malayo na. Nahiya ako. Ipupush ko pa ba to kasi alam ko nasa 0 pa rin ako, level 0. Pero medyo malayo na yung usapan. Pero buti na lang na bigyan pa rin ako ng chance na Oo iba. naman. May Saka level lang lahat. Sa'yo, Balik ko lang yung sinabi Maverick ni ba? Kaelmi. Marvic. Marvic, may sabihin lang ako sa'yo. Pakinggan natin si Kasosyon Lon, please. Doon sa nawawalang part mo na hindi mo makita-kita. Isa lang masasabi ko sa'yo. Spaceship na ginagawa ngayon. Time travel na nga yata yung susunod eh. Yung part na yan, posibleng walang gumagawa niya. Oo. May Oo. 3D printing, may kung ano-anong technology ngayon. Imposibleng wala. Spaceship Oo, na ginagawa buti. natin papuntang Mars. Imposibleng wala yung PSA na yan. Oo. Sagot ko na ang mag-drop. Idol! Tawagan mo ako. Ida-drop ko yung ginagawa mo. Tapos i-3D print mo na lang. Wow, Yung mga thank you po. solusyon yan, pa-drawing mo lang, punta ka sa machine shop, pagawa mo. Oo, kung ano. Oo, ano yun nga nagagawa. yun nga yung next na ano ko talaga. Yun yung next na gagawin ko na lang. Kukunin ko na yun tapos diretso ko na doon para mabuo na sila. Sakto pa kasi ngayon merong mga racing tournament na mangyayari. So, ito yung time na dapat nandoon na siya eh. Hakbang So, paharap. yun. Doable yan, Oo, Kasosyo. Tirahin mo na Oo. isa na lang. Bakal lang yan, di ba? Bakal lang. Oo, isa na lang. Ano siya eh, yung mismong, basta medyo komplikado pero yun nga may paraan. Kaya Paraan. natutuwa ako, na excited na ako. Hindi Kasi pwedeng wala. sa totoo lang, kaya ako nakuha tong idea na to dahil naging problema ko din siya mismo. Tagal ko siya naging problema tapos nagtataka ko bakit ang daming may problema, walang sagot. Ang sagot nasa parang nandoon sila sa sa parang ito na lang, pwede na yan, okay na yan. Tapos yun nga, parang natuwa ako kay Kasosyo Arvin kasi alam kong ito din yung dream niya is automotive, na may gusto mag-develop ng sariling atin kasi lahat Japan, ibang bansa, wala dito. So, ayun. Excited ako sa magiging future. Sige, niyo galingan ba, mo, Kasosyo. Congrats, Kasosyo. Congrats. Yes, Kasosyon Lon, Kasosyon Lon. Alam niyo ba na wala tayong sariling automotive pero meron tayong paggawaan ng aerospace? Pagawaan. Oo, meron tayo. Actually, galing ako sa company na. Machinist ako, CNC programmer ako dati. Aerospace ang ginagawa dito sa lugar natin. So yung part ng kotse, hindi Basic imposible. Basic lang. Balik tayo sa lagi kong sinasabi. Alam niyong wala, yung pangarap nga, kasi nakalimutan nating mangarap. Actually, nakakalungkot eh. Pero nakalimutan tayong turuang mangarap. Yan ang pinaglalabang ko. Kasi lahat nga kaya nating gawing mga Pilipino. Pero paisipin nyo na lang kotse. Ba't di tayo magawa ng kotse? Kasi walang nangarap. Yun lang ang pinagkaiba. Hindi po sa wala tayong pera o mga bobo tayong mga Pilipino. Hindi po. Wala lang nakasabi na pwede palang mangarap. Nakalimutan nating mga Pilipino mangarap. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung sino dapat sisihin. Kung kailan huminto mangarap ang mga Pilipino. Pero sa henerasyon natin ngayon, sa grupo natin, tayo nga ang magsasabi ulit na pwedeng mangarap at achievable ang mangarap. Doable, executable, hindi suntok sa buwan, hindi imposible, hindi nakakatawang mangarap ng malaki. Lalo na kung Diyos ang nagtanim sa puso niyo yan. Walang tatawa kasi kaya. At sa susunod na henerasyon tayo magsasabi sa mga bata na huwag kayong matakot mangarap. Dahil pangarap ang puhunan mga kasosyo, hindi talaga pera. Basta may pangarap ka, yung pera masosolve talaga. Sure ako dyan. Lahat ng pangarapin natin, kahit maggawa tayo ng spaceship sa darating na future, kayang-kaya talaga. Kailangan lang may nangarap, may tumutupad dong pangarap. Yun lang. Si Kasosyo Lon na
nagpatunay. Gumagawa tayo ng pyesa ng spaceship. Ano pa kaya yung kotse? Ano pa kaya yung ibang bagay? Ang kulang yung yung Pilipinong nangarap. Walang masama kasi wala tayong sinisisi kasi wala nang nangarap. Ang ginagawa natin ngayon, sinisimulan natin ulit mangarap. Para yung susunod na henerasyon, makita nila na, ay, pwede pala mangarap. Pwede pala. Nakalimutan kasi natin eh. Ang alam na lang natin mag-ipon. Alam na lang natin magkabahay. Magkakotse, wala pong problema sa mga yon. Pero sinasabi kong pangarap yung more than sa sarili nyong kotse. Yung more than sa sarili nyong mansyon. Yung more than sa sarili nyong ipon. Yung pangarap na life-changing ng bansa. Yun ang pinag-uusapan natin pangarap dito. Walang pwedeng tumawa. Kasi nilatag na natin kung papaano makakarating sa malaking pangarap. Ganun lang. Hindi naman ganun kadali. Ganun kalinaw. Hindi man madali pero hindi imposible. Workable, executable. Hindi to tungkol sa hindi to motivational lang na you can do everything. Hindi ako nagsasalita ng mga ganun. Linalatag ko na posible. So kanya-kanyang pangarap na lang tayo kung hanggang gaano kalaki ang gusto nyo. Basta ang pinupush natin, lakihan nyo. Dahil wala nagsabing hindi pwede. Wala nagsabing bawal. At higit sa lahat, wala pong bayad. Nakaka-rindi man, libre ang mangarap. Totoo po, libre ang mangarap. Pero bakit yung pinangarap mo? Sariling kotse lang, sariling bahay. Libre na nga lang, tinipid mo pa. Lagi ko sinasabi sa vlogs natin yan. Libre na nga lang ang mangarap, wag mo na namang tipirin. Lakihan mo na. Kasi executable naman eh. Doable naman. Hindi ka naman mag-iimbento ng bato na pag ninulunok mo maging invisible ka. Hindi yun ang i-execute mo. Isang bagay na executable. Mahirap man pero doable sa mga Pilipino. Sa'yo, sa akin, sa ating lahat. Lalo na magkakatulong-tulong tayo dito. Salamat Kasosyo Lon ha. Ayos Kasosyo Heisenberg. Ayos na. Ayos. Okay, bago tayo magwakas, pagsalitain muna natin si Kasosyo Elmi kung nandito pa. Siyempre, bago tayo babahingi mo tayong basbas kay Kasosyo Elmi. Kasosyo Elmi, nandito pa po kayo? O nagpahinga na rin si Kasosyo Elmi? Bumisita lang sa atin kanina. Wala na, nagpahinga na si Kasosyo Elmi. Sayang, hindi natin inabutan si Kasosyo Elmi. O sige, pawakas na tayo mga kasosyo. Tapos na Kasosyo Lon, no? Nandiyan siya. Nandito pa si Kasosyo Elmi. O bago tayo magwakas, pakinggan muna natin si Kasosyo Elmi po. Kasosyo Elmi. Magandang gabi ulit sa lahat. Sana maging maayos yung ating teka, bagong gising na uli ako. Ay, nagising na natin si Kasosyo Elmi. Naku, mahirapan na matulog ulit si Kasosyo Elmi. Kasosyo Elmi, sige, salamat to. Sige po, pakinggan po natin. Salamat na lang. Good luck mga kasosyo. Okay, no, ayan, nagpaalam na rin si Kasosyo Elmi. Salamat Kasosyo Elmi, kasama namin kayo. O sige mga kasosyo, tapusin na natin to. Hindi na natin isa-isa lahat. Napuyat na naman tayo. Isang oras na lang, 12 hours na naman tayo. Hindi natin, mga kasosyo, kung alam nyo lang, pinipilit po nating matapos ng maaga. Pero, umabot pa rin po tayo ng 12 hours. Pero salamat to, nandyan pa rin kayo mga kasosyo. Ayoko pong magtipid. Ayoko pong magtipid ng pag-uusapan, no? Imbawan, mamadali. 5 minutes lang 5 minutes. Wala pong kwentang usapan yun. Ang pag-uusap na gusto ko po, mga kasosyo, free willy, dynamic, liquid. Kung saan mapunta, dun tayo. Kung saan tayo i-lead ni Lord, yun. Yun yung gusto kong usapan. Yung insight bababa. Yun ang gusto kong sa atin. Kaya, hindi ako nagpipigil. Ang problema, 10 tanong, 11 hours. Ang dami kasi chismisan no? Daming palabok Kasosyo Arby, daming kwento Introduction pa lang, 2 hours na Kaya introduction. Pero basta salamat andyan kayo. Pero alam ko, malaman ang ating mga usapan, meaningful, insightful, yun ang hinihintay ko. Alam mo yung umuusok? Nararamdaman nyo yung mga moment na umuusok yung usapan, yung talagang naglalagablab, blablabla. Yun ang mga hinihintay ko. At basbas lang ng Diyos yun, mga kasosyo. Sinasabi ko sa inyo, hindi mare-replicate yun dahil ginalingan natin o ganun. May basbas talaga ng Diyos tong grupo na to. Maniwala kayo sa akin mga kasosyo. Kaya alagayan natin to. Pagyabungin natin ang ating pagmamahalan. Ang ating pangarap, execute natin. Huwag natin baliwalayin ang lahat na natutunan natin. Respeto natin ang bawat isa. Walang manloloko. Kung may manloko man, alam na natin hindi kasali yun. Bago ako mag-ending script, no? Pagsalitain muna natin si Kasosyo Lon sa pag-sacrifice at pag-ambag ngayong Zoom number 24 bilang moderator. Kasosyo Lon, please. Ayun, dami na namang learnings ng kasosyo. Maraming salamat Kasosyo Arvin at sa mga kasosyo na nag-share ng mga question and answers. Ayun, ingat-ingat tayo pag-uwi at trabahong malupit. Yan, salamat Kasosyo Lon at lagi ka namin kasama. Napaka-bless ko po kasi pag nakita ko si Kasosyo Lon, alam ko may someone sa paligid ko dito na nakabantay. Ganon din yung iba, si Kasosyong Kenneth, si Kasosyong May, si Kasosyong Ana, hindi natin nakakwentuhan, sila Kasosyong Ebony. Alam ko pag nakikita ko yung mga familiar faces, alam kong nasa paligid ko kayo. Alam niyo yung
kahit may makapasok dito na medyo iba espiritu, alam kong nandiyan kayo, kakampi natin dito. Kaya hindi na ako ganong Nagpapaligiran ka na namin. yun yung pakiramdam ko eh. Pag nakikita ko yung yun ang pakiramdam ko. Salamat po. Totoo po yun po ang pakiramdam ko. I feel safe na nakikita ko yung mga familiar faces na sumusuporta sa grupo natin. At yung iba gusto ko pa makakwentuhan at dumadami po yung mga experienced entrepreneur po natin nakakasama. Si kasosyong Cheryl, si Ma'am Edna, kasama natin si kasosyong Sil ng Japan. Nakaka-proud po si Major Aldolfo, kasama natin. Ang sarap po sa pakiramdam. Parang may kasama tayong, alam niyo na malakas eh. Alam mo yung pag nahuli ka sa motor na wala kang helmet at matatawagan mo si kasosyong Major Adolfo. Major, medyo nahuli, may problema ako dito sa checkpoint eh. Joke lang yun. Sige, shoutout sa mga hindi ko na nabati pero sila kasosyong Dexter, yan ang mga nasa solid YouTube, buhay pa rin sa YouTube. yung mga nasa live sa YouTube, shoutout kila. 115 pa rin, no? Sino pa yung nandito? Sila Grabe, kasosyo 250. Cristel, sila Boy pa rin, Cristel boy pa rin. Go, no? Kasi kasosyong Kadungis, nandito yung nagbigay ng 50 pesos. Ayun pala, thank you po sa lahat na nagpadala ng suporta. Sobra po akong grateful. Nakita nyo naman itsura ko, saya ko, di ba? Kasi lahat ng natatanggap natin galing kay Lord dyan, maliit, malaki, parehas ang amount niyan. May natanggap ka. Kaya yung 50 pesos, parehas ang saya ko sa 50 pesos at saka sa 100,000 at saka sa 1,000,000. Nakatanggap ka. Ngayon kung nakatanggap ka na ng 50 pesos, sa busangot ka pa rin, kahit makatanggap ka na 1,000,000, may problema ka na. Malungkot ka pa rin, may problema ka na noon, kasosyo. Kung hindi ka grateful sa maliit na bagay, hindi ko sinabing maliit yung 50 pesos. Pero kung hindi ka matututong maging grateful sa kung anong meron ka, never kang magiging satisfied kahit ilang billion pang mahawakan mo. Sa simula pa lang, grateful na tayo. Blessed tayo, hindi tayo biktima. Blessed po tayo. Yan ang gusto kong malaman, mapigurot yung mga kasosyo. Na kahit anong meron kayo, blessing po yan. Totoong blessing, hindi fake hindi law of attraction na blessing to, ganyan. Hindi. Genuinely, you feel blessed. Genuinely, you feel the gratitude na may 50 pesos. 50. Yung reaction ni Kasosyong Arvin kanina nakakatuwa. Ako, parang, dito. yung parang bata ba na. Kumita ka eh. 50 pesos parang yun. binigyan ng candy na bata eh. Oo. Ako Kumita din, eh. natuwa sa Ang entrepreneur, pag nakakumita, ang saya. Maliit, malaki, kumita, positive income. Okay ba? Sige. Salamat po naman sa mga nagpadala po mga kasosyo. At muli, sinasabi ko po, hindi porkit sinabi ko, yun ang tama. Hindi porkit sinabi ni kasosyong Lon, yun ang tama. Hindi porkit sinabi ni ganito, yun ang tama. Ang tama po, kayo lang po magdidesisyon. At usapan nyo ni Lord John kung anong instruction ni Lord sa inyo. Tayo po yung mga instrumento lang. Hindi po sinabi ko yun ang dapat yung gawin. Lahat ng sinabi ko dito ay ambag ko lang sa ating community. Yung iba ambag lang din. Ikaw ang pipili kung ano yung sayo. Then execute. At sa susunod na henerasyon, ikaw namang mag-aambag sa iba. Yun ang natin, ang diskarte natin mga kasosyo. Lagi kong sinasabi at huwag kakalimutan na lahat na sa Deuteronomy 8:18, it's God who will give us the power to create wealth. Talagang na kay Lord. Kahit gano'n yung galingan, hindi kayo magtatagumpay pag dibilines ni Lord dyan. Sure ako dyan. Kaya only God knows when. Basta galingan mo lang ngayon at kung anong meron ka, gamitin mo na gamitin, darating ang panahon, i-bless ka ni Lord hanggang pasabog ka na lang. Sobrang matagumpay ka na. Kung kailan, hindi ko rin alam. Kasi sabi sa Bible, time is from the Lord. Every season is from the Lord. Nasa ba Ecclesiastes po, 3. Ang panahon ay na kay Lord. Kung kailan may pandemic, si Lord lang nakakaalam. Kung kailan giginawa ulit ang ekonomiya, si Lord lang nakakaalam. Pero lagi nating gagalingan. Kahit ano pang sitwasyon. Yun lang ating pinaglalaban dito, pinopromote. Trabaho malupit, kahit anong sitwasyon, be grateful, feel blessed, be blessing to others, kahit anong sitwasyon, kahit niloko ka, kahit nadaya ka, kahit di ka binayaran, kahit baong ka sa utang, Salamat. be grateful. Yan, si kasosyong kasama rin natin. O lagi yun mga kasosyo, wag kakalimutan Ngayon mga kasosyo, bago tayo magwakas, mag-picture. Salamat po sa pagsama sa... Screenshot muna, boss. Ay, sandali lang, magpe-pray pa tayo. Wait lang, magpe-pray pa tayo. Salamat po sa pagsama sa akin for 24 episode ng Zoom meeting dito sa ating pwesto dito sa isang office Sa natin. next time, share ako Sir Alvin, ha? Opo, ano pangalan niyo, ma'am? Ako si Jocelyn Valencia. Ang tagal-tagal na kitang hinintay. Ay, Ngayong Ma'am vlog Jocelyn, kita kanina pa niyo gusto pumasok. Salamat po. Next time, magkwentuhan tayo, Ma'am Jocelyn, ha? Oo. Sayang po, Salamat. patapos na tayo, pero abang ako yung next time. Pero since nung nag-umpisa ka nung 2017, ako yung laging nanonood sa iyo. Pero idol kita, sir. Sana naiyak ako, pero next time na lang. Glory to God po. Kasama ko kayo simula-simula.
Ayun po, nakita ko na kayo. May mga Barbie sa inyong likod. Masaya po ako nakita rin kayo. Ay, naku, salamat. natutuwa rin. No. Salamat po. Nakaka-touch kasi yung mga kwentuhan kahit umaga na dyan tapos dito sa Canada. Pero magpapasalamat muna ako sa iyo at na malaking tulong po yung talagang yung binibless po talaga tayo ni Lord. Salamat po. At saka kay Sister Rulis, at salamat po sa inyo lahat. Glory to God po, kasosyo. Kwentuhan po tayo next soon. Welcome. Salamat po, naiyak pa po kayo. Parang iyak din, Jeff. Salamat po. Iyak din tayo nata. Mga kasosyo, mag-pray na muna tayo ha. Pagdadasal natin, lumabas na sa bibig ko. Hindi ko na napigilan. Lumabas na po kanina. Ang kasosyo economic plan. May plano po tayo sa buong ekonomiya. Hindi po tayo confine ng gobyerno, confine ng kung ano-anong institusyon. May sarili po tayong plano sa ekonomiya ng bansa. Pero unti-unti po sa ating i-reveal ng Diyos yun kung paano. Unti-unti. Pero lumabas na sa bibig ko. Lumabas na. Hindi na mapigilan. Ka-socio-economic plan. Unti-unti po, malilinawan tayo lahat dyan. Kung ano man yan. At pag kayo mag-alala, wala pong entrance fee ang sinasabi. Salamat po sa t-shirt. Salamat nakabili pala si Kasosyo. Salamat po. Salamat po sa suporta sa t-shirt at saka sa libro ha. Sobrang nako, yung libro mo ako. lagi kong nakatabi, nasa unan ko lagi yung libro mo. Salamat po, salamat. Sabi, basta makita nyo lang yan, huwag nyo nang basahin. Sobrang saya ko po talaga. Ayan, Sir Arvin, no, nasa ano ko pa, lagi kong nandoon sa box ko. Kasi sabi mo, ano ko lang yun at tabi ko lang sa box ko. Andiyan lang yun sa matabi-tabi. Totoo po yan. Tabi nyo lang po dyan. Salamat po. Saan na nga ba yun? Yan ang libro na hindi binabasa. Sobrang bangis no? Nagbenta ng libro. Saan na nga ba yun? Nagbenta ng libro pero sabi, huwag basahin. Ay, hindi ko talaga binabasa, sir, kasi andito lang talaga yun. Diyan lang sa gilid-gilid. Sobra kasi kagabi, sir, 3 o'clock na ng madaling araw, nagbabasa pa ako. Nahulog na siguro, sir, doon sa ilalim. Oy, sobrang nakaka-touch po. Salamat po. Thank you. Salamat. Yan, sige, mga kasosyo, hindi ko na po maisa-isa, ha? Kay Sir, kay Madam Loris. Kay Ma'am Loris. Salamat sa inyo. At saka, God bless po sa inyo lahat. At sana lahat-lahat tayo ay sumuporta sa KMG tayo lahat para mumunlad ang ating mga negosyo at ang ating bansa. Yun pinagpipray ko sa lahat everyday po. At saka kay Sir Albert, sana pasalamat ako sa kanya at saka sa kanyang mother kasi pinahiram niya sa atin ang oras lagi at saka sa pamilya niya. Salamat mga kasosyo. Thank you po, ma'am. Ano pinapaiyak Sir Arvin? Masaya ako kasi last day natin ngayon dito Sa susunod, parang next season, doon tayo sa kabilang pwesto naman. Para maiba naman medyo na ano na tayo. Big sabihin, nagbabago na. Parang season 2 na yun, mga kasosyo, no? Season 2. Ayan, sabi nung isang kasosyo, ay huwag kang mahiya, kailangan express mo yung gusto mo. Sabi ko, sige na nga, i-mute, i-ano ko na nga ito. Sabi ko, sabi ko, hindi matatapos si Sir Arvin. Ayaw ko muna matapos siya. I-mute ko na talaga. Magsasalita na talaga ako sa kanila. Sabi, ang tagal-tagal na, 24 na, hindi pa ako nakapagsalita. Salamat po. Opo, walang problema. Ganun lang anong rules. Magsalita kayo, sumabat kayo sa akin. Huwag kayo mahiya. Kaya ko kaya na ko ipasok. Sa susunod na lang ako, sir, magtatanong kasi gusto ko matapos na rin para makapagpahinga na po ang lahat. Salamat. God bless to God. Mag-pray muna po tayo. Mag-pray tayo. Sakto, 2 p.m., 11 hours tayo. Mag-pray muna tayo, mga kasosyo. I-mute all ko muna para makapag-closing prayer na tayo. Okay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Father God, maraming salamat po sa makabuluhang Zoom meeting number 24 namin at sa matagumpay na Zoom 1 to 24. Looking back, palalim po ang binababa nyo pong usapan, Lord. Kayo po nagli-lead sa amin. Kung saan nyo po kami dadalhin. Kung kailan kayo po nakakaalam. Basta naghahanda po kami, Lord God, sa malaking instruction nyo sa community na to. Sasamahan namin. Pinagdadasal ko po, Panginoon, na patuloy pong yumabong ang pagmamahala ng bawat isa. Yumabong pa po lalo, Lord, ang respeto ng bawat isa sa bawat isang kasosyo. Wala pong tumaas kahit sino. Wala pong maging mayabang. Wala pong maging mahirap abutin na kasosyo. Magpantay-pantay po kami, sabay-sabay paangat. Hatakin po lahat ng naiiwan papunta sa taas. Wala pong maiwan. At gagawin namin to, Lord God, dahil sa pagmamahalan. Nauna nyo naman pong binigay sa amin ang pagmamahal. Salamat po sa mga pangarap na hindi po tinipid na
tinanim nyo po sa kanya-kanya naming puso. Kanya-kanya man po kami ng negosyo, kanya-kanya ng execution, pero alam namin, Lord, naniniwala kami magkikita-kita kami sa dulo, sa mas greater instruction mula sa inyo. Thank you, Lord God, sa pagkakatiwala nyo sa amin, sa nabaguhin ang susunod na henerasyon. Mukhang mahirap man, pero hindi po imposible, Lord. Lalo na kayo ang nag-instruct sa amin na maging instrumento kami ng tunay na pagbabago. Hindi po politically, basta tunay na pagbabago, Lord. Alam ko, malinaw na bumababa sa amin dito kung ano man yung o ano man yung gusto nyo pagawa sa amin, Lord. Ready lang kami, Lord. Gagalingan namin kung ano meron kami, kung nasaan kami ngayon. On your cue, Lord, tatrabahuin namin ng malupit yung bagay na yan. Kung kailan yan, kayo yung masunod, Lord God, kung kailan. I-bless nyo po ang negosyo ng bawat isa. Ang lahat na may utang, makaahon. Lahat ng hirap makabenta, ma-improve ang negosyo, ang produkto at makabenta ng mas marami. Lahat po ng walang peace of mind, magkaroon ng peace of mind. Lahat ng walang creativity, dumami pa lalo ang creativity. Lahat ng may takot, maging matapang dahil sa inyo, Lord God. Patawarin niyo po kami sa mga munting kasalanang nagagawa namin hindi namin sinasadya. Pakalinisin niyo po ang aming puso at palakasin, ihanda ang aming katawan sa mga susunod na araw sa aming buhay pagninegosyo. Ilayo niyo po ang aming pamilya, kami sa virus. Salamat po, Panginoon Lord God, malalagpasan namin itong pandemya ito ng victorious. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kasosyo, goodbye na muna sa ating Zoom 24. Bye-bye. See you sa Zoom 25, Season 2. Season 2 na yun. Zoom 25, Season 2. Doon tayo sa kabila. Iba naman, para maiba naman. Iba na rin damit ko doon, mga kasosyo. Mag-iiba na rin ang damit. Tapos iba-iba na rin. Iba naman din ko. Iba naman, maiba naman. Oh, pictures. Screenshot. Smile. Si kasosyong Lou, kasama pala natin. Si kasosyong Melody, yung sa ipit kanina nung si start. Si kasosyong Lina, si kasosyong Albradiano. O, di pa natin nakausap si kasosyong Albradiano. Si kasosyong Mark, kasama pala natin. Kasosyong Mark, shout out. Kasosyong Cedric, kasosyong Mac, kasosyong Jason, mula simula nandyan, no? Si kasosyong Jason, napapamahal na rin sa ating grupo, no? Lagi nating kasama. Thank you, kasosyong Jason, ha? Simula nandyan ka. Very good. Iba ang flavor ni kasosyong Jason. Saka si kasosyong Marlon. Kasi nandun sila sa asset class nung real estate. Kaya steady lang kayo dyan para lumiwanag ng buo yung buong economic natin plan. Kasi magkakaduktong yan. Si kasosyong Nestor, kasosyong Axel. Yes, shout out. Kasosyong Lina, kasosyong Marina, kasosyong Jason na nakamask. Yeah, kasama rin natin. Sino pa nakalimutan ko? Hindi ko na masabi yung iba. Si kasosyong Marites, kasosyong Laurie, salamat po. Si kasosyong Ebony, si kasosyong Imelda, kasosyong Albert. Si Albert. Andito pala si kasosyong Albert. Ang ating salamat. Oo, sa Canada, no? Si kasosyong Jun Yan, Basco. Canada pa kayo pareho? Canada? Apo. Yun, salamat po sa sa susunod ng mga tanungan na yung kanina medyo nangyari na, no? Kita nyo ba si kasosyong Dexter sa si kasosyong Marvin? Kasosyong Dexter, kamusta negosyo natin dyan? Alam mo yung parang may nagpapatayo kayo ng building sa UAE, tapos kinakamusta nyo si kasosyong Dexter, ano lagay mga natin dyan? Mga negosyo natin dyan. O, si kasosyong Dexter, Bangis eh. Yes, kasosyong Dexter. Ito pa, nasa kotse pala si kasosyong Dexter eh. Opo, maghapon akong nasa labas, maghapon din ako nakikinig sa inyo. Grabe, mula kanina sa araw, tapos ngayon gabi na dito sa UAE. Grabe, 12 hours ka nakasubaybay habang nagtatrabaho malupit. Salamat, kasama ka namin. Habang naglilipot-lipot pa, nag-execute ng business dito, nakikinig. So, yun, sabay yung inspirasyon habang nag-execute. Maraming salamat. Boss Arvin, alam mo na yun, boss. Oh, thank you, Kasosyon Dexter. Glory to God. Galingan pa natin. Sige, mga kasos. Nantay namin yung t-shirt mo tsaka yung libro mo dito, na-delay daw eh. Na-delay. Yung Dubai, napatagal eh. Yung DSL, ang kulit eh. O, basta. Kantay na yung mga mamakyaw dito, boss. Yan, no? Salamat po sa suporta, sa mga proud kasosyo. Salamat po. Proud po ako na nakikita na proud din po kayo na alam nyo yun, ipagsigawan na kasosyo tayo. Kasosyo ako. Salamat po talaga. Hindi ko na masabi kung ano yung pakiramdam na nararamdaman ko po yung pagmamahal nyo. Yun ang gusto ko sabihin. Napaparating nyo po sa akin. Napaparating nyo. Sa inyo lang kumukuha ng energy, di ba? Sa inyo lang. Kung hindi nyo rin mapaparamdam sa akin yun, hindi rin babalik. Reciprocity nga eh. Kaya salamat po sa pagmamahal nyo sa akin. Mga kasosyo, sige na, babay na. Abuti na tayo ng 3 hours, so 12 hours na. God bless you all. Glory to God. I love you all. Salamat. See you next meeting. Hindi ko ma-promise kung kailan. Basta see you sa next season. Next season 2 na tayo, susunod Zoom. Bye mga kasosyo. I love you all. Mama Jun. Bye. Bye.